Welcome back again guys sa aking munting channel. This is June Pinas para sa Pilipinas at para sa Pilipino. Ako po ay humihingi ng inyong suporta. Please subscribe, like and share. Malaking tulong na po ito para sa aming mga nag-uumpisang content creator. Maraming salamat po. Well, anyway, ito po ang ating bagong topic. Breaking news. Mainit-init pa. Digong, Kibuloy, Bato at iba pang umano'y mga supporters nito nawawalan na raw po ng pag-asa umano dahil sa unti-unting pagbagsak ni BP Sara. Well, ito pong videos na ito ay aking kiniklaim originally kay Attorney Ricky Tumotorgo, Bunyog, and Zorecto. Maraming salamat po. Panoorin na po natin ito. Enzo Recto, kalaban ng katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Ngayon, ang pinaka-problema nila ito. Ang pinaka-problema actually ng mga DDS, ito ang pinakamalaki nilang problema. Ang pag-asa nila, si Sara Duterte. Yun ang pag-asa nila, si Sara. Lahat halos sa kanila nakaasa kay Sara. Halimbawa si Kibuloy. Ang inaasahan nila, pag nanalo si Sara, halimbawang makonvict si Kibuloy sa kaso niyang qualified human trafficking, ang inaasahan nila, pag naging presidente si Sara, ipapardon siya. Ayun, yan yung kaligtasan niya dyan. Ganon din itong sila, ganon din si Bato. Ganon din sila Bato, sila Bongo. Halimbawang presidente na si Sara, tapos lumabas ang arrest warrant ng ICC, mga kabunyog. Siyempre, hindi gagalaw ang DOJ, hindi gagalaw ang PNP, hindi gagalaw ang mga ahensya ng gobyerno na arestuhin si Bato nang hindi papayagan ng presidente. Kahit may ICC pa, ang ICC wala namang sariling pulis. Magdidepende sa cooperation ng gobyerno ng bansa natin. Si PBBM kasi nag-cooperate sa Interpol. Ay kung si Sara Duterte, hindi yan magko-cooperate sa Interpol. Kaya ang pag-asa talaga nila Bato, nila Bongo, ang gagawin ni Bato, magtatago na lang muna. Pag nanalo si Sara sa 2028, saka siya lalabas. Di ba? Yan yun. Yan yun mga kabunyog, mga kababayan. Yan, ang pag-asa talaga nila, si Sara. Lahat sila si Sara halos ang pag-asa. Si Kibuloy, kahit makonvict siya, may pardoning power ang presidente. Ganyan mga kabunyog ka makapangyarihan ng presidente. Kahit sinintensyahan na ng korte, convicted ka na ng korte, pwede kang ipardon ng presidente. Ay di ba ganun yung ginawa kay Erap ni Gloria Arroyo? Convicted si Erap sa convicted si Erap sa plunder. Di ba? Di ba? Matapos mapatalisik si Erap, kinasuhan siya ng plunder at na-convict siya. Anong ginawa ni Gloria? Pardon. Pinardon. Absolute yung pardon. Pwede rin gawin ni Sara yan kay Kibuloy. Si Bato de la Rosa. Ngayon, ayaw niyang lumabas kasi pag lumabas ang arrest warrant at lumabas siya, nagsabi na ang gobyerno kung anong ginawa kay Duterte, yun ang gagawin kay Bato. Kaya nagtatago si Bato. Pero pag presidente na si Sara Duterte, lumabas ang arrest warrant ng ICC, pag sinabihan ni Sara Duterte bilang presidente, sinabihan niya ang DOJ, huwag tayo mag-cooperate sa Interpol at sa ICC. Wala yan. Ligtas si Bato. Alam nga namang pupunta dito ang ICC, magpapadala ng tao nila. Wala namang ganyan. Kaya ang kaligtasan ni Bato ay si Sara Duterte uli. Kahit yung mga kaso na yan ni Mike Defensor, kahit yung mga kaso na yan ni Chavit Singson, kahit yung mga cyber libel cases na yan, nila Jason Sa, nila Eric Celes, pag presidente na si Sara, mawawala yan. Mawawala yan. Kaya ang kaligtasan nila, lahat sila, ang kaligtasan nila si Sara. Ang problema nila, yung kaligtasan nila na si Sara, may sarili ring problema. Nasasala ngayon sa impeachment. At sigurado na, sa May 11, sigurado na tayo, 100% mai-impeach. Kaya ang usapan na ngayon, sa Senado na lang. Sa Senado na. Pag na-impeach si Sara, sigurado yan, kasama ng removal from office, absolute or perpetual disqualification from holding public office yan. Hindi na siya makakandidato. Di ba? Pag hindi na siya makakandidato, paano yan? At kahit pa nga makakandidato si Sara Duterte, ang pinaka-problema nila ngayon, pabagsak na sa survey si Sara Duterte. Ano na lang, ang lamang na lang niya kay Leni Robredo, 8%. Pagdating kay Rapi Tulfo, tayo sila. Wala na. Kaya yung pag-asa ng mga DDS, si Sara Duterte, wala na. Kaya nga si Mike Defensor nag-iisip na, plan B, si Baste na lang. Kaya di ba nagpatipon yung mga DDS, ang tawag nila Rage Coalition? Bakit? Kasi nakikita nila mukhang si Sara Duterte, wala na rin. So paano yan? Kumbaga, mga kabunyog, mga kababayan, yung inaasahan nila na tanging pag-asa, si Sara, mabubulilyaso. Mabubulilyaso pa. Si Sara din mismo, saka yung asawa niya si Man Scarpio, may mga problema rin. Bakit? Na-expose na yung kanilang unexplained wealth. Iimbestigahan na ng BIR. Di ba? Ano na yan? At yun, iimbestigahan na rin yan ng ombudsman kasi may mga kaso si Sarang plunder, criminal cases, malversation.
Kaya ano na ito mga kabunyog, lalong lumala ang problema ni Sara. Hindi na lang naman impeachment ang problema dyan ni Sara eh. Ang impeachment, matatanggal lang siya sa pwesto. Yung mga kasong kriminal niya, gugulong na rin yan sa ombudsman. Pag gumulong yan sa ombudsman, mai-issue siya ng warrant of arrest. Yan mga kabunyog, mga kababayan, yan ang pinakasitwasyon ngayon. Kaya kahit yung kampo ng mga Duterte, yung sinasabi ni Panelo na destined si Sara na maging presidente, yung sinasabi nila Rowena Guanzo, wala na. Ano na ngayon? Wala na si Sara. Yung pag-asa nila, nauunsyabi pa. Yan yung totoong nangyayari ngayon, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya kahit ang kampo ng Duterte, alam nila na problemado na si Sara. Kaya nga yung mga pinuno ng grupo ng Duterte, tulad nila Mike Defensor, nagpa-plan B na sila eh. Nagbuo na sila nung tinatawag na Rage Coalition. Tinutos up na nila si si Baste. Kaya ano yan, mga kabunyog, mga kababayan, medyo ano na ngayon. Tapos nagsisisihan na ang mga DDS. Nagsisisihan na. Kahit yung defense team ni Sara Duterte, magulo. Deny nila yung pagtapo ni Sara ng pagbato daw ng laptop. Pero may mga nagsasabi, totoo daw yun. Nawawala na yung temper lalo ni Sara. Dati namang nawawala lagi ang niyan. Wala, palpak. Yung mga depensa nila, palpak eh. Matapos yung Justice Committee hearing, yung mga present nilang mga palusot, wala, hindi uubra yung mga palusot na yun. Kaya ano na ito mga kabunyog, ang pag-asa na lang nila, ang tanging pag-asa nila, pag nagbutuhan sa Senado ay yung mga senador hindi i-convict si Sara. Yun ang inaasahan nila diyan. Kasi sabi nila Panelo, wala, hindi makukuha yung 16. Kasi 2/3 dapat para makonvict si Sara. Ang problema, hindi rin sila nakakisiguradong hindi makukuha ang 16. Kasi marami ring problema ang mga senador. May problema si Chis Escudero. May problema si Jingo Estrada. May problema si Joel Villanueva. Yung mga bilyar, may mga kaso rin sa DOJ. Pwedeng magamit yung mga kaso na yan para suportahan nila ang impeachment ni Sara. Alam naman natin ang takbo ng politika. Halimbawa yung bilyar na magkapatid. Papalibrihin kayo dyan sa kaso ninyo. Suportahan ninyo conviction ni Sara. Ano na kaagad yan. Di ba, mga kabunyog, mga kababayan? Kahit si Bongo, may problema rin si Bongo. Paano kung lumabas ang arrest warrant ng ICC? Hihingi ng tulong si Bongo sa administrasyon. Or else, isusurrender siya sa ICC. Ngayon, anong pipiliin ni Bongo? Mga kabunyog. Kaya sa totoo lang, mga kabunyog, mga kababayan, ano talaga ito? Malaki ang problema ng kampo ng mga DDS. Si Sara Duterte na inaasahan nila, wala na. Please subscribe, like, and share para ma-notify po kayo sa aking mga susunod na video. Thank you so much po. God bless.